tawang-tawa talaga ako dito po sa interviewing ito ni Panelo kasi aksidente po niya mga kababayan na nailaglag. Ito po mga taga-suporta ni Digong, yung mga DD-shet. Alam niyo ba mga kababayan, di ba ito pong kahit nakulong, yung iba sa mga taga-suporta nitong si Digong, makikita nyo pa rin talaga na yung mga taga-suporta ni Sara Duterte baliw na baliw at bulag na bulag pa rin talaga sa mga Duterte mga kababayan. So ngayon, pakinggan natin etong sinasabi ni Panelo dito po sa interview ng bilyonaryo mga kababayan dahil na-interview po siya dito po sa at the forefront at naitanong po sa kanya yung about mga kababayan sa kalagayan ng Duterte. So ngayon ito play po natin. Good pala, yeah. Okay, so let's talk about the recent elections. 3 PDP Laban candidates ranked very highly. You have Go number 1, Bato de la Rosa number 3, Marcoleta number 6. But they left out 7 out of the Dutertens. Who do you think among the Dutertens should have made it? I think those who made it should really have made it. Pero yung iba ba, palagi mo, may pag-asa pang makapasok dapat? Wala. Kasi ever since sinasabi ko na yun na ang election, the election in this country will always depend on 3 things. Name recall, face recall, campaign funds, and organization. And the rest of the PDP, other than those 3 who won, talagang wala. Except for the other one. Because I think it's the Iglesia ni Cristo votes. Si Marcoleta. Yes, kaya nanalo siya. But ever since sinasabi ko na itong mga botante ngayon will repudiate this. Pero sa totoo lang mga kababayan, kung si Rodante Marcoleta ay hindi po Iglesia ni Cristo, malabong manalo yan. Kasi sino ba naman mga kababayan ang susuporta sa katulad po ni Rodante Marcoleta? Pero sabi ko nga po, since naandyan na po yan, kailangan na lang nating suportahan yung mga nanalo. At kapag may mali mga kababayan, o de ipaliwanag natin sa taong bayan yung pagkakamali ng kandidato na yon. So kung titingnan nyo, kaya din nanalo itong si Rodante Marcoleta ay dahil po dun sa kanyang ipinangako na 2,000 na libreng kuryente. So abangan po natin kung magkakatotoo yung pangakong yan ni Rodante Marcoleta. Administration. Ngayon mararanasan ni Rodante Marcoleta na singilin ng taong bayan. Kasi 'di ba nung nagsalita itong si PBBM about do sa pangarap niya na 20 pesos na bigas, lagi po nilang inuulirat yung 20 pesos na bigas na yan. At nung nangyari na mga kababayan, natameme etong mga ito. So ngayon, nangako etong si Rodante Marcoleta ng 2,000 na libre. Ano po, 2,000 pababa, libre na sa kuryente. So titingnan natin kung magkakatotoo yung pangakong yan ni Rodante Marcoleta. At yan yung mga dahilan kung bakit naman siya nanalo at kung bakit siya ibinoto ng mga kababayang Pilipino po natin. Anyway, ipagpatuloy pa natin. In fact, this is a total rejection of the Marcos administration's policy of persecution and retribution against the Dutertes. If you notice... You mean the results of this election? The results of the election. But there were 5 Alianza candidates that made it. Even then, but if you look at the surveys, they were on the top. Pero bumagsak din sila. Wala sila sa ranking Nandun sila sa baba. And that shows to you na talagang ayaw ng tao. Ay, shoutout kay Sir Rudy Orozco ha. Mega love shoutout po ha. And sa tingin ko, si Bam Aquino at si Pangilinan, kaya nakapasok yan because of the Gen Z and the millennial voters. Totoo. Because these are the people who are educated. In other words, they are knowledgeable and aware of what is happening in this country. Ayaw nila yung alyansa because nga ang failure ng administration. Yun namang kaliwa, ayaw din nila. Hindi punta sila sa PDP Laban, 3 lang o 2 lang ang gusto nila doon. The rest, hindi nila type for whatever reason. Kaya, so ikaw personally, meron bang mga PDP na hindi ka binoto? Hindi. Personally, ako, ever since from the very start, sinasabi ko, hindi ako Duterte, ako Duterte 5. Meron kang meron talagang, kasi each one of us has panukatan na tinatawag. We measure candidates on the basis of their record, credibility, reputasyon nila. May mga hindi nakapasa sa akin because I know them personally. Grabe, no? Ganun din si Inday Sara. Ang saklap no mga kababayan, biruin nyo, ipinapanawagan daw ni Duterte habang nakakulong sa The Hague, Netherlands, ayon po yan sa kanyang anak na si Kitty Duterte na dapat daw iboto yung Duterte. Para daw nang sa ganun mga kababayan, maisalba itong si Sara Duterte sa bingit ng impeachment kapag umusad na itong impeachment trial. So ngayon, maliwanag naman na kahit etong si Panelo,
hindi po sinunod yung panawagan ni Duterte na dapat iboto daw yung Duterte. At maliwanag din mga kababayan na kahit si Panelo hindi po gusto yung ibang miyembro ng Duterte, kaya natalo yung sina Jamie Bondoc at yung iba pa. Ano po yung sinabi ko Rodriguez na yan? Ang kanyang itinagdag, di ba? Iba rin si Presidente Duterte. But the point is, pag in-endorse, it doesn't mean na butuhan mo. Kaya nga tayo merong brains to use it. Ang ginawa nitong dalawang Gen Z saka millennials. Since hindi nila gusto yung tatlong sides, hinanap nila yung hindi corrupt. In fairness to the two, wala naman silang record ng corruption. Si Bam saka si Pangilinan. The only pwedeng masasabi mong fault nila is they present themselves as the only righteous people in the world among the political landscape. Kung baga, masyado silang parang bigot na ang dating nila. Pero as between them and mga tiwali, na alam nating hindi na dapat talaga lala, yung mga edukadong butanteng bata, nilagay sila. Kaya sila nanalo. Well, the Duterte brand is very strong in Mindanao and the Visayas, but you have victories of Bam Aquino and Kiko Pangilinan in those regions as well. And in fact, they also ranked highly in some of the areas in Visayas and Mindanao. But these are areas where they were once demonized by Duterte supporters. So what do you think accounted for those victories? Yung pa rin, kasi the Gen Z and the millennials constitute 56% of the voting population. Napakalaki nun. More than half yun . Plus, at the same time, alam mo, yung Duterte country, talagang maraming blindly, sorry to say, talagang bumoto doon sa 10. Kaya ang taas nila doon sa mga Duterte country. Pero, biruin niyo mga kababayan ano yung sinasabi ni Panelo dito tungkol doon sa mga DD shit? Marami daw po sa mga taga-suporta ni Digong ang bulag. Ang bulag sa mga Duterte kaya ibinoto yung Duterte. Alam mo kung ikaw ay isang DD shit, manliliit ka Siyempre sabihan ka ba naman na bulag ka sa mga Duterte kaya ibinoto mo yung Duterte kaya malakas siya or malakas yung Duterte doon po sa Duterte country. Ibig sabihin doon sa Davao City mga kababayan. Ayan maliwanag nga kahit si Panelo napansin yung pagiging bulag ng mga taga-suporta ni Digong. Kaya nga kahit anong paliwanag natin, hindi naman talaga pakikinggan ng mga yan. Bakit mga kababayan? Kasi unang-una, bulag nga yung mga yan sa mga Duterte at mismong ang nagsabi na po niyan hindi po tayo, si Panelo. Beroin nyo, humingi pa nga ng pasensya Sorry to say. Gaano katindi niyan mga kababayan, mismong kaalyado ni Duterte ang nagsasabi na bulag sa kanila yung mga taga-suporta ni Digong. Pero pagdating doon sa iba, na maraming mga grupo ng mga bata na edukado, hindi nakapasa yung marami sa kanila. Doon sa among the Duterte. So parang sinasabi yung mga taga-suporta ni Digong hindi edukado. Yung mga bata na Gen Z na bumoto kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan, yon yung edukado. But if you look at the endorsements that you mentioned, na magkaiba yung in-endorse ni former President Duterte. He endorsed, to add to the Duterte, former Senator Gringo Honasan and Colonel Ariel Carubin. Whereas si Vice President Sara Duterte endorsed, to add, is Senator Amy Marcos and Camille Villar. Ako rin iba. Nagdagdag ko rin si Camille Villar at saka si Willie Revillame. Iba. Not Senator Amy Marcos. Hindi. Napakabalat kayo naman nun. Kahit na in-endorse ni Inday Sara, I'll never vote for her. Kasi namang kasi sa dalawang ilog Hindi ba kinakanta? Sabi dito may may balita na ba kay Marcoleta? Siguro pinagpaplanuhan pa yung 2,000 pababa na libreng kuryente. Wala pa tayo nababalitaan. Pero isa yung maliwanag dito mga kababayan. Sinabi ni Panelo na yung mga taga-suporta ni Digong ay masyadong bulag sa mga Duterte mga kababayan. At parang pinapahiwatig niya pa na edukado yung mga bumoto kay Bam Aquino at saka kay Kiko Pangilinan, yung Gen Z mga kababayan. Tapos eto mga bumoto sa Duterte, talagang kaya lang bumoto kasi bulag na bulag kay Digong. Yun yung katotohanan dyan at galing po yan mismo kay Panelo. Tama kasi ng balat kayo. But it's the same criticism that some people in social media were throwing against the Villars na namamangka sa dalawang ilog because they had already accepted to be an alliance candidate. And then biglang kinuha yung endorsement when the survey started to show that the approval rating of Vice President Sara was higher than PBBM. But in fairness to Camille Villar, wala naman siyang ginawa na namamangka sa dalawang ilog Unlike Amy, talagang kitang-kita mo na while sinasabi niyang hindi siya... Sang-ayon ba kayo doon sa sinabi ni Panelo na hindi naman sa dalawang ilog si Camille Villar? Di ba pumunta nga siya ng alyansa, doon siya unang sumama. And then nung quarter na, nung patapos na mga kababayan at malapit na yung botohan, bigla siyang nagpa-endorso dito po kay Sara Duterte. Anong tawag doon? Di ba namamangka sa dalawang ilog?
kontra siya sa administrasyon, pero hindi ba nakakandara pa siya, itaas ang kamay niya ng kapatid niya. Tanda mo yung sa stage doon, ay hindi nga siya, kumbaga in-ignore siya ng kapatid niya. And then, when she realized that she was really dropping sa survey, nag-launch siya ng Senate investigation just to get the votes. Marami nga siya nabola doon eh. Kaya, pero tingnan mo, cliffhanger siya eh. Kasi kung na-maintain niya lang yung Inday Sara from the very beginning, nasa top 3-5 niya. Bumagsak din siya. So would you say that the win of Senator Amy Marcos and Congresswoman, well now Senator Camille Villar, was a Duterte-endorsed victory? I think so, yes. Kasi kung, hindi, yung kay Camille Villar, duda ako doon. Kasi unang-una mga Villar, maganda ang record eh. Yung kapatid niya, yung ama niya, yung ina niya. Wala namang masasabi mong mga corrupt, unlike yung others. Kaya si Camille, saka maganda ang dating niya rin sa tao eh. Kaya sa tingin ko, kahit na hindi in-endorse yun, plus, she has the name recall, the face recall, the campaign funds, and the organization, mananalo yun. Kaya kita mo ang, ano niya, ang ranking niya, mataas ah. Number 10. Oh, Yes, number 10, yeah. yung 11-12 ang medyo delikado. Malayo din ang boto niya. But Bong Revilla, who was doing very well in the surveys, suddenly dropped out of the Magic 12. Do you think that's because of his affiliation with Alianza and not getting any endorsement from the Duterte? It's because he kept quiet on the arrest, illegal detention, and the surrender of the former president. Tumahimik siya eh. It's supposed to be Duterte yan. Tumahimik siya. Dahil saka mga kababayan, dahil din dun sa mga paninira kay Bong Revilla. Pero anyway, gaya nga ng sabi ko sa inyo mga kababayan, cut na natin dito ha. Kung titingnan ninyo, balikan natin yung sinabi niya about dun kay Kiko Pangilinan at saka dito kay Bam Aquino. Maliwanag naman mga kababayan na bigla, eto kahit ako nagtataka eh, biglaan naman yung pagbale-balentong na mga sinasabi dito ni Panelo. Kasi nung una, todo yung papuri niya mga kababayan dun sa ibang mga kasapi ng Duterte. Tapos ngayon, ganito na po yung sinasabi niya. Pangalawa mga kababayan, alam naman natin na yung mga taga-suporta ni Digong ay talagang bulag yan sa mga Duterte. Pero kailangan pa bang ulit-ulitin ni Panelo yon sa harap ng maraming kababayang Pilipino po natin na nanonood dito po mga kababayan sa interview niya sa Bilyonaryo News Channel. Biruin nyo pagkatapos niyang sabihin na bulag na bulag sa mga Duterte etong mga DD-shit, bigla siyang humingi ng pasensya doon sa mga taga-suporta ni Digong na mahahalata nyo naman na may insulto talaga doon sa sinabi po niya. Kaya nga kahit anong paliwanag natin, kahit anong tama na sinasabi natin dito na may resibo na, may ebidensya na, pilit pa rin isinasaksak mga kababayan sa isipan dito mga DDs at saka nilang mga utak na tama ang ginagawa ng mga Duterte. Kahit mismong kitang-kita na nila na binabaha ang Davao City, tama pa rin sa paningin nila ang mga Duterte kasi nga ayon kay Panelo masyadong bulag mga kababayan ng mga Duterte, mga taga-suporta ni Digong dito po sa pamilyang Duterte. At yan po yung isang patunay na talagang pagdating mga kababayan sa pagiging malawak ang pag-iisip, wala po talaga yung ibang mga taga-suporta ni Digong. Sorry to say, pero yun po yung totoo. Kasi kahit binabaha na nga ang Davao City, ang sinasabi lang ng mga taga-suporta ni Digong, kasalanan pa ni PBBM. Maliwanag naman na ang nakaupo doon ng napakahabang panahon, ang pamilyang Duterte. Kaya tama din itong sinasabi ni Panelo, nakapus talaga mga kababayan sa pag-iisip at sa karunungan mga kababayan itong mga taga-suporta ni Digong. Mas may utak pa daw yung Jensei kaysa dun sa mga bulag na bulag kay Digong. Ano po? Anyway, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo hingil po sa sinabing ito ni Panelo na masyado daw bulag yung mga taga-suporta ni Duterte dito po sa pamilyang Duterte kaya ibinoto nila yung Duterte. Ano po? Anyway, comment below na lamang po kung ano po ang opinion nyo.